Pag may tsaga, may nilaga. Sige. So, ano ba to? Sino ba yung mga gumamit dito? Ano ba tawag dito? Cutlass? Oo, Cutlass. Bali, ano yan? Model 1860 Naval Cutlass. 1860 Navy. Okay. Ang gumamit yan, US Navy nung Civil War, American Civil War. I'm pretty sure galing yan sa isa sa mga partong Amerikano na pumunta sa Pilipinas. Kala ko galing sa Pirates of the Caribbean. Ngayon, kung meron kang paperwork na nanggaling to sa Battle of Manila Bay, wow. Iba na yun. Or kung may stamping dyan na 1898 Manila Bay. Kasi may mga katipunan bolo na may ganun eh. Tatawaran ko pa nga sana. Kaso, tinawag ko pa yung expert. Hindi ko na tinawag yung expert. Dapat. Ako po si Angelo Bernardo. Welcome sa Dekado Collectible Show. Season 2. Bili, benta, appraisal, kwentuhan at pasyal. Coins, paper money, vinyl records, collectibles, memorabilia at antiques. Di lang pang Pawn Stars at pang Pickers, pang appraisals at auction services pa. Tara, kwentuhan tayo. Good evening po, sir. Good evening, sir. Ano yung atin? Patitignan ko sa itong dala ko eh. Ano po yung pangalan niyo muna, sir? Taga-tagasan kayo? Bernal, sir. Dito lang, sir, sa Kamuning Station. GMA Kamuning Station. GMA Kamuning. Okay. Station. Balot pa lang. Ano pa na? Sable. Atin to. Oh. Luma. Luma ito Scabbard. Scabbard. Hindi pala scabbard yan. Ito yung blade. Mukhang bagong kalabang to, sir. Saan nyo nakuha to? Pinadala lang sa anong kasamahan ko sa trabaho yan. Pinadala lang. Okay. Pinasabay. Pinasabay. Ito. Okay. So, yung niya, yung kanyang handle grip, medyo wala na. Mukhang nalubog na matagal to sa tubig, sir. Pinadala na nung kasama niya. Saan niya raw nakuha to? Nabigay lang din daw sa kanya eh. Okay. Nabigay lang sa kanya. Oo. Nalaman pupunta ako rito. Sabi mo na nga yung binigay sa akin. Okay. So, meron pa tayong ibang transaction na hindi natin iba-vlog. Kung sakali, sir, magkano niyo ba bibenta to? Tinanong ko nga sa kanya, magkano makakabibigayan? Tanong mo ka kung kaya sa 7K. Kung kasya sa 7K. 7,000. Well, di ko rin alam. Hindi ko masasagot kung okay sa 7, kung kikita ba ako sa 7K o hindi. Ang tanong dito, hindi kung yun yung value nung kung kikita ba ako sa pagbili ko. Kasi syempre, business tayo, di ba? Hindi naman tayo collector. Hindi naman tayo gumagawa ng museum. Binibenta rin natin to. Sige, sir. Tatawag tayo ng tawagin ko yung aking specialist. Yung ating magaling na specialist sa antique arms and armor. Si Jack. Hello, Jack. Sir, Good evening. Nakahiga ako ngayon eh. Okay lang. Sige. May kasama eh. May kasama ba? I-hi mo nga. Hi. Sige nga. Dapat parinig mo yung boses. Jawa reveal. Patingin po nung blade. Okay. Ito. Ayan. So, ito yung niya. Yan yung kanyang, ano ba tawag dito? Knuckle bow. Ayan. Okay. Yung knuckle bow, di ba? Parang yan. Parang protection sa Sa kamay po. Pag nakikipag-ispadahan ka, protection sa kamay mo yan. Okay. Parang bihira yung merong knuckle bow na ganito. Wala akong masyado nakikita. Ganito po yan. Yan kasi, yun yung 1860 Cutlass. Ang problema lang kasi, 1860 Cutlass. Opo. Okay.
Ang problema, hindi natin ma-determine kung original yan. Kasi sa nakikita ko, wala akong nakikitang stamping doon sa spine. Tapos, Oo. sa blade naman, doon malapit sa guard, parang wala rin siyang markings eh. Walang markings. Oo. So, nag-aalangan ako kung original yan. Ang issue kasi sa mga ganyan, hanggang ngayon, ginagawa pa rin yan, pero hindi na sa US, sa India, may mga gumagawa ng repro niyan. Ah, so, teka. Yung cutlass ba gawa sa US? Hindi, hindi yung British? Yan, US. Parang yung model na yan, ano yan eh, parang tawag dito, yung specific model na yan, sa US gawa yan, originally. Okay. Sa Ames. Sa? Ames, yun yung company na gumagawa niyan. Okay. AMES, kung di ako nagkakamali. Yun yung sila kasi mga makers na ng mga swords sa US. Tapos meron pang iba-iba. Like Springfield Armory yata, gumagawa din yata yan. Di ko lang sure. Okay. Pero, dapat may markings yan kung sakali. Kung hindi man markings, dapat may stamping. Wala, tingin lang, teka, para wala ako napansin na book. Saan ba makikita usually yung stamping? Or markings? Check nyo po malapit sa guard, dun sa blade area, yung flat na side ng guard. Ay, flat na side ng blade, malapit sa guard. Flat na side ng guard. Ng blade. Malapit to sa guard. Yan po, yan. Yan. Sorry, kaso. Yan. Wala eh. Wala po. Wala. Ano ba yung markings niya? English? Sa pagkakalam po yung ano yun eh, meron yan yung company na gumawa. Dapat meron din. Or at least stamping. Company na gumawa. Oo, apo. Or armory, or arsenal, pinanggalingan. Para may GG dito GG ba yun? Patagilid ba o paano? Either po. Yung iba rin kasi yung ano eh. Lalo pag subcontracted, nila nilalagay eh. Pabot ng ano natin, sandpaper. Dito may nakikita ko parang GG. Hindi ko sure eh. Ayan, baka meron po yan. Ayun, parang symbol o ano? Yung kanina. Basta pa, pag may nakita kayong nakalagay India, wala, red flag. Red flag yun. Opo. Ito po, may send ako sa inyong picture Teka lang po. Sige. Ay, hindi GG. Ano, kalawang. Mukhang na GG tayo na good game tayo Ay, ganito, US Navy. Yung maker niya yung DR. Yan, yung iba, marami kasi ano yan, hindi lang isa, alam ko hindi lang isa ang gumagawa niya eh. Maliit. Ako, maliit. Okay. Kung nasan dapat yung year, try ko lang lihain Opo. Kung nasan dapat yung year. Kung sakali na may makita kayo na malaking anchor dyan, kasing malaking anchor, red flag din yun. Okay. Ano isipin nun? Indian Navy siya? Maliit lang eh. Kabilang side po, kabilang side po. Kabilang side mo dapat? Opo. Ito? Opo, yan yun po. Ito pa naman yung daming kalawang. Para lalo lumalabo Kung ano po, di po ba nailihan nyo, lagyan nyo po ng powder. Baby powder or harina para at least kung may marking siya, magmamarka siya. Meron ka bang baby powder dyan? Pwede ba lotion? Lotion na hindi. Ano po, baby powder or dito, harina. Harina. Ito tayo kukuha ng harina dito. Basta any kind of powder po. Para mag-clear. Opo. Pwede ba yung kalamansi? Kalamansi, mangingitim po lalong hindi natin makikita. Okay.
Wala yata kaming powder dyan. Sabon. Wala. Pwede ba yung sabon na powder? Sabon na powder. Try nyo po. Wala na tayo nun? Wala na. Wala rin. Ayan. Wala. Yung hindi mo inaasahang kailangan, wala kami. Hindi kasi yun po yung ginagawa ko yung kapag halimbawa magano po ako ng markings kasi hindi masyadong visible, minsan nilalagyan ko ng powder para at least di ko baka pwede. kung may kuha yun, dun sumusok yung powder. Kaya kailangan mo ng powder. Wala pa rin pong markings. Wala pa lumilitaw. Ay! Uy, meron ako nakitang para maliit na 5. Dali may promise O yun! US! US! US, congrats! Yun, lumabas nga. May US na lumabas. Ayun. Pero yung year, palalabasin pa natin. Okay. So, ayun. Para pa malalabasin yun. Kailangan may tiyaga talaga. No? Pag may tiyaga, may nilaga. Sige. So, ano ba to? Sino ba yung mga gumamit dito? Ano ba tawag dito? Cutlass? Cutlass. Bali, ano yan? Model 1860 Naval Cutlass. 1860 Naval. Okay. Ang gumamit yan, US Navy nung Civil War, American Civil War. Copy yan ng isang, ang original yan, French. Bali, kinopya nila yun, I think 1820 yata na model or 1803, something like that. Tapos, copy ng US yun, gumawa sila ng sarili nilang cutlass, tapos yan yun ang naging product. Sa pagka, hindi ko lang alam. Wait lang. Okay. Naalala ko na. Kasi ganito yun. Yung mga cutlass kasi, as we know, ano yan up to the late 1800s, nasa mga barko lang yan. Okay. Sa mga ano yan meron, kasi yung parang meron silang weapon drop in case na merong boarding party or mag-board sila ng ibang ship. Bali, kukunin nila yun dun sa mga rock, tapos yung lalaban sila. Ngayon, di ba, as late as 1900s, may mga sword pa, pang US. So, yan, I'm pretty sure, galing yan sa isa sa mga barkong Amerikano na pumunta sa Pilipinas. Ito? Oo. There's no other way para makarating yan dito in that condition. Yung condition pa lang niya, kitang-kita natin na talagang matagal na siyang exposed sa Philippine War. Yung fitting pa lang sa blade, tapos kung paano yung pagkakapatina sa knuckle bow niya, tapos sa nakikita ko kasi, pati yung pagkabulok ng kahoy, matagal na na-expose yan sa Philippine weather. So, okay. Malamang sa malamang, galing yan dun sa isa sa mga American kids na pumunta dito sa Pilipinas. Kala ko Kala ko galing sa Pirates of the Caribbean. Pero kasi I'm pretty sure na yan, authentic from the period yan. Kasi as late as 1917, meron pa rin, gumagamit pa rin ng cutlass sa mga US sailors Talaga? So, oo. So ngayon, given na yan yung model niya, I'm sure galing yan from around 1890s or baka 1900s. 1900s, okay. Yun. So so far, lumabas yung USN. Ay, hindi, United States Navy. Yun, USN. Tapos yung anchor niya patagilid. Pero hindi pa lumalabas yung year. Patingin po ako, sir. Ayan, ewan ko kung makikita mo. Teka, pipik. Ayun, yung anchor. Kita ko yung anchor. Kita mo yung anchor? Oh. Kita ko yung anchor. Ngayon yung year, hindi ko alam. Uy, kakaiba yung pagkakalagay niya. Oo nga eh. Okay. Ay, may nakikita ko. GH.
GH. Oh, may nakikita ko, GH po, GT. Pero nakikita ko sa pinaka, Interesting. di po ba yung anchor is parang pointing downwards? G, letter G, I, something? Teka lang po, parang here. Saan? Nakita ko here. Sige. Teka lang. No, parang hindi maganda. Ayun, nakikita ko na G, Try mo screenshot. Tapos i-zoom mo. Teka lang po. Teka. Hold lang po. Hindi po, pabalik po. Hold ko. Yan. Move a little bit to the left po. To the left. Ayan. Yung. Okay. Ayan, check nyo na lang po. I-send ko ngayon Sige. Nangingitim yung kamay ko. Hindi ba uling tong ano to? Ano pa tong ano niya, yung handle grip niya? Ano yan sa pagkakalam ko kung hindi horn, alam ko parang wood yan. Hindi ko na alam parang wood. Pero I'm sure nangitim lang yan kasi bulok na. Oh, tsaka parang uling eh. So, kung uling, edi I won't be surprised siguro kung nasunog mo yung barko or what. Galing ba ito sa sulog na bahay? Hindi naman. Hindi ko rin alam kasi pinadala lang alam. Sabi Okay. niya bigay lang sa ano eh. Ayun, yung sinasabi mo. Ito yung una ko nakikita, yung G na to. Oh, hindi ko alam kung ano yan. Yun, siguro makiklear up pa to pag ano. Inano pa ng konti ito. Inukay pang. Ang takot ko lang dito, pag kaka-sandpaper ko, baka mamaya mabura. Oo nga po. Teka lang. Kasi inisip ko rust converter, kaso wag masisira lalo kung rust converter Kung WD-40, Pwede rin po, i-sprayan nyo, tapos kuskusin ninyo ng Scotch Brite. sige, sprayan natin ng ano. Oh, baka gusto nyo mag-sponsor, WD-40. Opo. Yan. Pwede siguro yan, isa. Lakihan nyo na rin po siguro para yan, tama na po yan. Swerte. Hindi po, yung green po, ayan, yan, green. Diilan nyo po. Gina ko. Opo, tapos kuskus. Kus. Tapos po tawag dito, lengthwise ng blade. Pag ganun. Opo, yan. Okay. Diba, ang dami rin ano. Ang dami sumasamang ano. Ayan, ititisyo ko na ba to? O konti pa? Konti pa po. May lighter fluid po ba kayo dyan? Meron. Sige po. Sindihan natin to? Hindi. Kuskus lang po. Tapos, okay, tama na po. Lagyan niyo po ng konting lighter fluid. Okay, huwag ko muna punasan. Tissue po muna, sorry. Tissue po muna. Ayan. Yan. Para tayong dito, para tayong nagluluto Cooking show. Dekada cooking show. Dekada cooking show na lang kaya tayo. Wala tayo ganito, no? Mas mura pa. Tapos WD-40 po. Yung lighter fluid para at least yung natitirang oil matanggal doon sa markings. Punta pa po ba ako dyan? Ay, busy kaya tayo Magdadamit lang po ako. Babunutin mo muna. Sama mo na. Salit lang po, magdadamit lang ako. Bigla na papunta. Ikaw talaga. Baka nakaka-istorbo na ako sa'yo. Ikaw, gusto mo punta dito? Para makita mo in person? 30 minutes andyan po ako. Okay lang ba sa inyo, sir? Okay. Sige, okay lang kay sir. Ayun, mas nababasa na. Ay yung sa ibabaw ng G. Tapos GG, parang gano'n, GG. Tapos doon sa tapos USN.
Ayun, may nakikita na akong 8. Pero hindi malinaw yung ibang number. Tayo nagbabalik at kasama na natin ngayon si Jack, ang ating specialist na atatat pumunta dito. Nung nalaman niya meron palang tatak ito, meron palang label ito. Mahirap naman pag may label may commitment eh. Ganun ba yan? Anyway. Pwede ilagay ito. Dito na. Sige. So, ayun. Okay. So, take it away. Tingnan ko po muna to, no? Mm. Wow! Wow! Oh, shoot! Ano ka pa na Dati, nakikita ko lang to sa mga picture. Sabi ko, gano'n kaya balance nito? Parang hindi kaya mabigat sa pakiramdam. Kasi, cutlass, kailangan mabigat siya. Kasi di ba sa barko, maliit yung confines ng, ng barko eh. So, kailangan, para greater damage, kailangan mabigat yung blade mo para bumong talaga, di ba? So, iniisip ko dati, dahil cutlass, siguro baka medyo front heavy, so hindi siya wieldy. Di ba ganyan din gamit sa Pirates of the Caribbean? Older version ng ganito. Older version. Pero, okay. Pan handling, shit, ang ganda ng balance. Ganda ng balance? So, okay. Ngayon, una kong pinahanap, markings eh. Kasi, para sure. Tapos ngayon, nung hinawakan ko, ganda pala ng balance. So, legit to. Legit? Okay. Legit to. So, siguro na-mention naman ni Sir Angelo, model 1860 US Naval Cutlass. Pero iba yung niya, iba yung itsura nung araw, nung anchor. Oo. Di ba yun sa picture, pag ganun siya, di ba? Pag ganito yung basa niya, ito pag ganito. Oo. Kasi, like I said, iba-ibang subcontractor, iba-iba yung stamping, iba-iba yung paraan nila ng paglagay ng marking. Saka parang may mga extra letters. Kung hindi ako nagkakamali, yung US, ayan, yung anchor, ayan, so Navy Proof Mark US, made in the USA. Meron dito, inspection mark, tapos meron dito na, parang nahanap po yung yung date. Tama, 8. Nakikita ko siya yung 8. Okay. So ano to? Double stamp to. Pansinin niyo po. Double stamp. So kumbaga parang, di ba meron siyang US na paganyan? Pero pag ginanon mo siya, may US din siya. Ay, ito, US din to. Dalawa US. Sa madaling sabi, ano to, parang factory or arsenal rework. Kumbaga parang, di ba, ginawa na siya sa arsenal. Ngayon, parang yung sa parang yung sa 1911, yung mga 45, after di ba, after ginamit sila sa World War II, syempre, yung iba sa kanila na worn out na, binalik ngayon yung iba sa US para syempre, refinish, tapos lilinisin, parang i-rework. So, yan ang nangyari din. Kaya parang, hindi ko ma-identify masyado yung marking. Kasi parang, patong siya, parang magkapatong. Kaya pala mayroon mga extra, Kumbaga parang originally, ganito ang stamping niya. Tapos nung ni-rework siya, yung pagka-stamping niya, pag ganito na. Kasi siguro, mahirap mag-stamp. Bakit na ni-rework? Kasi May defecto, gano'n? Hindi naman, not necessarily Or kulang yung defecto. production? Yung For example, ginamit to sa labanan. Sabihin na natin, given na US Civil War na saber or cutlass, sabihin na natin to na ginamit to ng Civil War, and then nagkaroon ng enkwentro, nagkaroon siya ng mga, sabihin na natin, bunge, bingaw, kalawang, so parang na siya, unpresentable or unserviceable na siya. So ngayon, para maging serviceable, dadalhin siya ngayon sa government arsenal para i-refurbish siya. So para lang kumbaga parang kumbaga parang battle ready siya ulit. Hahasain, ganon. Tapos ganda ng balance niya. Talagang kung masyadong gano'n baka mabantaan. ang ganda kasi sa kasi ako yung historical European martial arts, HIMA. So nagsi-saber fighting kami, tapos cutlass. So ayun, maganda siya. Compared sa saber, mas handy siya. Well, given the length, pero yung balance niya, ang ganda ng balance. So, yun. Na parang I was expecting something na medyo top heavy. Okay. So, ang ganda. Ano pa ba? Ayun, Arsenal rework to. Kasi doble yung US niya eh. Parang, ayun, inspection mark, proof mark
pala, letter P, proof mark, ibig sabihin, combat ito. Tapos, etong GG or GC na ito, for sure, hindi yan Guardia Civil. Pero, ano yan, kung di ako nagkakamali, ito yung inspector na nag-inspect nito. So, parang, in-inspect niya to, okay, so, good for service, stamp. Pa. Okay. Okay, so, tama, period correct. Ito talaga walang talento eh. Yan, talim yan. Etong part na to. Ito meron. Although wala na siya ngayon na ano na, siguro kakatagal. Oo, ano. Ito talaga wala. Kasi etong part na to, ito for paring ng ano. So, So, ito yung ano niya, yung business end. yeah, ito yung business end niya. Okay. Tapos, wow, talagang ang ganda ng balance niya. Akala ko sa picture, fake eh. Kasi nung pagkakuha sa picture, parang flat ito. Oo, kasi wala, hindi makita yung Oo. curves kasi uniformly kalawang lahat yan. Mukha siyang flat sa picture. Kaya nung ayaw, ako, Indian na naman. Tapos Okay. nung tinignan ko maigi yung picture, parang may linya rito eh. Sabi ko, ayun. So, nagkataon na legit siya. Ano po ba gusto niyo malaman regarding dito? Okay, siyempre, bottom line yan, given its condition and yung history niya, ano sa tingin mo yung value? Ito lang. Ang question ko lang po muna sa inyo, ano po yung in-expect niyo na worth niya? Yun ang Well, nagsabi na siya kanina. sabi siya. Hmm. Pwede pa bulong. Well, it depended naman yung value niya dun sa ano Hindi niya. naman masyadong ano. Hindi siya masyado nag-expect. Yan na Sige, lang. sabihin na natin, ganito yan ang pristine condition nito, very visible ang markings, silver yung blade, malinis, wala tong dent, tapos medyo mukha pang brass ito mukha ng kalawang, pero brass ito eh. Brass, oh. Brass Eh, to. parang may kumot-kot eh. Oh. Oo, May kumot-kot ang naggas-gas. I think gas. Tapos, wala tong dent na to. Tapos, kung di ako nagkakamali, may wire wrap pa to dito eh. Pero wala na. May marka ng wire wrap eh. Hmm. So, tapos merong scabbard. Yun yung talagang ideal na 100% pristine condition. Okay. At that condition, mag-expect ka na 60, 70, Wow! 70K. Pristine condition. Mm. Okay, problem is, number one, wala siyang scabbard. Mm. Kalawang. May dent. Biyak yung handle, bulok na. Okay. Tapos, faded na yung brass. So, syempre, wala tayo dun sa ano. Wala lang sa good condition. Oo. Number two, in terms of demand. Okay? Meron na yung demand. Pero, kumbaga ang demand niya for like ako, martial arts practitioner, gusto ko ng ganito para sa collection ko, pero not as a collectible, pero kasi dahil nga nagma-martial arts ako. Pansarili na. Oo. Okay. Tapos given na, so in short, ang demand wala masyado eh. Tapos yung significance ng sword na to, parang although nakakarating dito sa Pilipinas, galing sa isang American ship, which is gamit ng may a bit of significance, pero Sayang nga, hindi na natin matrace kung saan Oo. sa talaga ng galing. Ngayon kung meron kang paperwork na nanggaling to sa Battle of Manila Bay, wow. Iba na yun. Or kung may stamping dyan na 1898 Manila Bay. Kasi may mga katipunan bolo na may ganun eh. Na merong souvenir na ginawa. Ini-engrave nila yung date. Oo. May Yung significance. So yun, hands down, meron siyang relevance. Kumbaga parang may value siya as a Filipiniana. Okay. Eto, wala nun. Wala. So, pababa lalo. Okay. Kung tatanungin, current condition, Magkano? bibigay kong price, retail. Retail. Sa madaling sabi, kung ako yung seller, ako yung tindero, magkano ko ibebenta? Okay. As is. As is, where is. Hindi yung ibebenta mo sa isang seller din. Ibebenta ko, kung price ko, ako sa retailer, kung ako,
10 to 15. 10 to 15. Retail price. So, yun nga. Kasi, I mean, piece of history, medyo rare compared sa ibang saber. Okay. Kasi, kung tutusin, hindi rin naman maraming ganito eh. Okay. Yun nga lang kasi, condition ang unang tinitingnan natin. Tapos, yung significance dito, yan. Sige. Maraming salamat, Jack. Sige po. At talaga naabala pa kita. Di ba, papainumin kita para dito sa So, narinig mo si Sir Jack. Oh, So, ang presyo, magkano ang presyo niyo dito ngayon? kanina, 7 eh. Oo, ngayon, magkano na? Sige. So, Okay, mas mababa na. Magkano, sir? Baka, ano natin sa 13 para meron ka namang ano. Para meron naman ako kitain na 12. Napera ko pa to si Jack. Siyete. Yun din kanina ko eh. Oo, eh. Dagdagan mo naman. Tatawaran ko pa nga sana yung 7 eh. Hanggang ko press eh. Kaso, tinawag ko pa yung expert. Dapat di ko na tinawag yung expert. Dapat inano ko na lang kanina eh. Pero kanina naman kasi talagang kalakalawang yan. Tsaka parang parang malabo, di ba? tsaka alanganin 50. Alanganin. Yan, 7 ako sir. Kaya sa G's na tayo, G's. 7.5. Hindi ba kaya sa G's? Hindi sir. O, dahil sagad na natin sa 9, sa lubong tayo doon. Sa lubong lang tayo sa 8. Hanggang doon na lang ako. Dagdagan na ng 1,000, no? Oo. Merong parang bonus. Bonus. Dahil sige, okay na yun. Okay, maraming salamat po sir. Magandang gabi nga pala sa inyo lahat. Nandito nga pala ako kay Sir Angelo para mag-update ng isang item. Pero sa kagandang para maganda naman ang aming naging transaksyon. Kaya nagkasundo kami sa presyo. Kaya maraming salamat sa Dekada TV. At sa uulitin, baka sakaling makapagbenta pa uli. Maraming salamat.